pagsubok ay bahagi ng ating pamumuhay. Good morning sa bawat isa mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong mga pamumuhay? Kayo ba ay meron ding mga pinagdadaanan na pagsubok sa inyong buhay? Meron ba kayong mga mabibigat na problema ngayon na inyong pinagdadaanan? Kumusta po ang pagtanggap ninyo dito? Kumusta po ang inyong lakas? Ilang percent na yung inyong mga battery? Ang daming mga tao ngayon na dumaranas ng mga iba't ibang pagsubok, kahirapan, kalungkutan, kapighatian, at magkakaiba yung kanilang mga reaksyon. Yung iba ay sumusuko, yung iba naman ay lumalaban. Yung iba ay tumitigil at yung iba ay nagpapatuloy. At ang tanong ngayon, saan tayo doon? Paano ba tayo makakapagpatuloy sa panahon ng pagsubok? Paano ba tayo makakalagpas doon? Saan ba tayo kukuha ng kalakasan? Yan yung mga tanong na ang kasagutan ay nasa Biblia. Huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. Magpatuloy po tayo dahil ang pagsubok ay bahagi ng ating pamumuhay. At habang tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng kalakasan, panibagong sigla. Amen. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagmahal at Diyos na nakakabatid ng aming mga pangangailangan. Purihin ang inyong pangalan, Panginoon, dahil sa umagang ito, muli nyo kaming papaalalahanan, Panginoon, na ang mga pagsubok na aming pinagdadaanan ay bahagi ng aming pamumuhay. At sa oras na ito, Panginoon, naniniwala kami na kayo po ay mangungusap, O God. Papalakasin niyo po kami sa pamamagitan ng inyong mga salita. Gabayan at tulungan niyo po kami, Panginoon, at lahat ng papuri sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Awit tayo muna sa Panginoon po. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailanpaman. Verse 2. Kung ika'y naglalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y binabasa. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon tapat kailanpaman. Biyaya niya tabag, sa buhay ko'y sapat. Hindi man karapat-dapat, ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailanpaman. Kung ika'y naglalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig
minsan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya at habag sa buhay ko'y sapat, hindi man karapat dapat ako ay niligtas. Ang pangako niya ay di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. May panahon na kapag dumaranas tayo ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay, akala natin ay wala ng pag-asa. Andun na yung naririnig natin na salita na pagsuko. Ayaw ko na, Lord. Suko na ako, Lord. Tama na po. At umiiyak na lang tayo sa isang tabi o kung saan man yung comfort place natin, at naiisip na natin na, Lord, sobra na itong pagsubok na aking nararanasan. Hindi ko na po kaya. At sa Biblia, marami ding mga nagsabi ng ganyan, nawalan ng pag-asa, tulad ni, kung naalala niyo, si Elijah, na kung saan ay nag-ministry siya sa Panginoon. On that time ay nakaharap niya yung mga propeta ni Baal. Isang false god yon. At yung paniniwala nila ay ang totoong Diyos nila ay si Baal. At si Elijah na on that time mag-isa na siya na naninindigan na merong totoong Diyos. So yung side niya ay merong totoong Diyos, yung side nila ay iba yung kanilang Diyos. Pinatunayan ni Elijah na merong tunay, makapangyarihan at Diyos na nakatingin sa mga tao sa pamamagitan ng isang apoy. Hiniling niya. May bumabang apoy mula sa langit. Nagliyab yung ginawa nila na altar. Nakita iyon ng mga tao at naniwala sila sa Diyos na sinasamba ni Elijah. Pero ganun pa man, kahit na maganda at marahil kahanga-hanga yung kanyang ipinakita sa kapangyarihan yun ng Panginoon, of course, meron yung mga tao, hindi lahat nalugod tulad ni Jezebel on that time. Si Jezebel ay palasamba din yan sa mga Diyos-Diyosan. At nangako siya na ipapapatay niya itong si Elijah dahil sa kanyang ginawa. Dahil after kasi na mapatunayan yon ni Elijah na mayroong tapat na Diyos, mayroong totoong Diyos, yung mga tao, pinaghahabol nila at pinagpapatay yung mga propeta ni Baal kasi they are telling lies. Pero kahit na maganda yung nagawa ni Elijah, meron pa rin mga tao. Sabi nga ng kasabihan, you cannot please everyone. No? Sa isang teacher, kung meron kang 50 na student, hindi lahat doon ay nakikinig sa iyo or gusto nilang matuto sa iyo. No, ganon din sa pastor po, no, sa mga pastor diyan, hindi lahat ng mga nagpunta sa church ay gustong maniwala sa iyo. Sa mga kaibigan mo, sa mga katrabaho mo, hindi lahat doon ay natutuwa kapag ikaw ay gumagawa ng maganda-ganda sa iyong trabaho. At itong si Elijah, dahil nagkaroon ng threat sa kanyang buhay, sige, takbo siya, maghapon. Napakainit yung araw, sige, tumakbo siya para sa ganoon ay matakasan niya yung nagbanta sa kanya na kamatayan. Tumakbo siya maghapon at napagod si Elijah. No, napagod si Elijah. Nung pagod na siya,
nanalangin na siya sa Diyos. Alam niyo ang kanyang panalangin? Sa 1 Kings yan. Alam niyo ang panalangin niya? Lord, kunin niyo na po ang aking buhay. Sobra na ito. Yung paghihirap na nararanasan niya ay nabanggit niya sa Panginoon, Lord, sobra na ito, napakabigat na, napakahirap na. Lord, kunin niyo na yung aking buhay. Ayaw ko na po. Mamatay na lang sana ako. Yun yung mga word minsan na lumalabas sa atin kapag tayo ay hirap na sa ating pinagdadaanan. Pero ang Panginoon, hindi niya tinupad yung kahilingan ni Elijah na yon. Dahil alam niya na nabigkas na yon out of yung emotions niya on that time na sobrang nahihirapan, sobrang nabibigatan. At tayo din minsan nakakapagpitaw tayo ng mga salita dahil sa ating emotion, dahil sa sobrang iyak na natin, sobrang hirap na yung ating damdamin. Naiisip na nating magpakamatay, naiisip na nating sumuko, naiisip na nating tumigil. At binabanggit natin sa Panginoon, Lord, alisin mo na nga ako dito. Lord, pwede bang huwag na ako dito? Lord, bakit ba ako napunta sa sitwasyon na ito? But God knows every situation of us. Kapatid, bago pa dumating yung pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, alam na yan ng Diyos na makakaya mo. Bago pa nagkaroon ng problema sa iyong pamumuhay, alam na ng Diyos yang solution dyan sa problema na yan. Sarap papakinggan na yan, ano? May dumating na problema, bago pa yan dumating, alam na ng Diyos yung solution. Balikan ulit natin yung teacher. Bago siya nagsulat doon sa blackboard ng problema sa mathematics mo yan. Susulat siya, 9 times 9. Bago niya isinulat yon, yung teacher na nagsulat nun, alam niya na kung ano yung solution. Ang Panginoon, bago niya isinulat yung problema sa'yo, alam na agad ng Panginoon yung solution dyan at alam niya kung paano ka itatawid. Now, ano yung gagawin mo ngayon? Meron kang part na gagawin dyan. Yung estudyante, meron siyang part na gagawin. Nagkaroon ng problema, okay, 9 times 9. Tatayo yung estudyante, isusulat niya doon, 9 times 9. Susulat niya doon. Ilan po yon? At alam na ng teacher kung ano yung sagot, kung tama o mali yung answer ng bata. No? At tutulungan, pagka nagkamali yung bata, tutulungan ng teacher na masolve yung problema. Siguro gagamit siya ng siguro yung kamay, ganyan. Sino marunong dito? Yung kamay. 9 times 9, 10, 20, 80. 1 times 1, 81. Mga ganun. Pagka dumating yung problema mo at hindi mo alam kung paano ito masosolve, God is there. God will help you. God is our healer. God is our helper. God is always there. God answers prayer. Amen po ba? Kailangan natin ng paniniwala na meron tayong Diyos. So si Elijah, pagod na siya, gusto niya nang tumigil, hindi yung iniisip niya na solusyon ang ibinigay ng Diyos, yung mawala na siya sa mundong ito, mamatay na lamang siya. Hindi yun yung ibinigay ng Diyos sa kanya. Dahil alam ng Diyos yung totoong kailangan ni Elijah. Anong kailangan niya? Pahinga. Sa kapagkain. Sino po yung mga katulad ko dyan na kapag dumadaan sa mga pagsubok ay malakas kumain. Yung iba naman gumagala. Kayo po, ano yung way ninyo para maibsan yung inyong mga pinagdadaanan? Namamasyal, yung iba naman nagkukulong sa kwarto, nanonood ng mga motivational videos, no? Sa akin po kasi pagkain kain ako ng kain po pag gaganon. Pero alam niyo po ang katotohanan, ang kagalakan ay nagmumula lamang sa Panginoon. Wala siya doon sa pagkain, wala siya doon sa kape, no? Wala siya doon sa pasyalan, wala siya doon sa lugar. Ang kagalakan, kalakasan, ay nagmumula po ito sa atin pong Panginoon. No? So, pagsubok,
Sige nga, pag-usapan nga natin yan. Yung binabanggit ko na walang pagsubok na hindi natin kaya at alam na yan ng Diyos. 1 Corinthians 10:13 yan. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Napakasikat to na verse dahil binabanggit dito na wala tayong pagsubok na hindi kayang lagpasan. Verse 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo iyon. Amen. Gagawa ang Diyos ng paraan para mapagtagumpayan ninyo iyon. Gusto nyong makita yung solution ng Panginoon? Manatili kayo sa piling ng Diyos. Amen. Sabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Ano yan? Philippians chapter 4 verse 13. Kaya kong gawin lahat sa pamamagitan ng lakas na ibinibigay sa akin ng Diyos. Huwag tayo kumuha ng lakas dun sa pagkain. Huwag tayo kumuha ng lakas dun sa magandang view. Kumuha tayo ng lakas sa Panginoong Jesus. Pastor, nakakatulong yun, yung view. Pupunta ka sa tabing dagat para manalangin pa rin sa Panginoon. Amen? Tumingin ka lang ng magandang lugar para makausap mo ang Panginoon at sa Kanya ka humingi ng lakas. So, iba't iba yung mga pagsubok natin, pero lahat ay dumaranas ng pagsubok. Amen? So, ano nga yung pagsubok ngayon na pinagdadaanan mo? Ikaw ang nakakalam na. Minsan, hindi mo na ito mabanggit sa iyong family, sa iyong friends, na minsan, dinidibdib na lang natin yon, no? Sa atin na lang yung mga pagsubok na yon. Pero, meron tayong Diyos na malalapitan na pwedeng pagsabihan ng mga pagsubok natin. Well, so yung mga pagsubok natin pwedeng yan? Financial? Sino pong dyan? Nasusubok kayo sa financial? No? Sa pera, ganyan, sa mga pangangailangan. Maaring physical, meron kayong karamdaman, meron kayong sakit. No? Maaring emotional. O maaring relational. No, anong ibig kong sabihin nito? Ito yung mga sangay ng mga pagsubok. When you say pagsubok o trials, ay merong mga sangay dyan na nasusubok ka sa pamamagitan ng Pastor, ako po ay financial. Hindi ko alam kung paano hati-hatiin o pagkasyahin yung sinasahod ko. No? Pastor, ako po ay physical kasi meron akong sakit ngayon. No? O yung anak ko may sakit ngayon. Yung family ko may sakit ngayon. No? Maaring doon ka nasusubok. Emotional. Maaring ikaw ay moody. O ikaw ay madaling masaktan. Ikaw ay matampuhin. Ano pa yung mga emotion natin? No? Ikaw ay madaling sumuko. Saan ka nasusubok? O kaya naman sa relational, no? May mga tao na ayaw sa'yo, o kaya ay gumagawa ka naman ng mga magagandang bagay, pero naiinis pa rin sila sa'yo. No? Wala ka namang ginagawa sa kanila, pero naiinis pa rin sila sa'yo. So those are trials, yun ay mga pagsubok na kung saan ay susubukin ka kung sino ka. Susukatin kung sino ba si Apollo J. Susukatin yung mga pangyayari na yon. Susukatin kung sino ba si Sister Lynn Alcoran. Papalabasin, o sino ka ba, Sister Lynn Alcoran? Sister Berna, sino ka ba? Sister Joy, sino ka ba? Paano ka mag-react? Ano yung, andyan ba si Ate Beth sa si Pastor Gab? Meron silang nakwento nung nakaraan, yung tungkol na napanood din sa YouTube.
Yung tungkol sa Coke at saka sa tubig. Wala kasi akong Coke dito eh. Hindi kasi ako umiinom ng Coke. Nakakaitim kasi yon. Tubig na lang. Biro lang po. Ano? Yung tubig. No? At saka yung Coke. Imagine nyo may hawak akong Coke. Ano? Napanood nyo rin siguro to. No? Na kapag yung tubig at saka Coke, parehas mo itong kinulog o ginanito po. No? Kulog bang Tagalog niya? No? Basta rin yan. No? At kapag ka kinulog-kulog mo gano'n, pagka binugsan mo yung tubig, walang reaction. Yeah. Pag yung Coke naman, alam mo, ito, Coke naman ito, sige, kinulog mo gano'n. No? Pagka binuksan mo na, sasabog yan ngayon. No? So lahat tayo ay nagaganito. Lahat tayo po ay dumaraan ng mga pagsubok na kung saan talagang nayayanig tayo. Ganito. Pero pag binuksan ba tayo, paano tayo magre-react? No? At magsasabi yun kung sino ka. Kung paano ka magre-react on those trials in your life. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita na naitatanim dito sa puso. Dito sa isip. Ito yung mga tumutulong sa atin. So that when trials come, no, kung merong mga pagyanig, ay nananatili tayo kung sino tayo at kung paano tayo binago at binabago ng ating Panginoon. Amen? Yung napag-aralan natin sa Matthew chapter 4. Nasubok ang Panginoon sa iba't ibang klase. Emotional, no? Physical, nasubok siya. Financial, nasubok siya. Tinatry na ino-offeran siya ni Satanas ng mga bagay na yon. But Jesus stays kung sino siya. Kung ano yung kanyang paninindigan. No? Naniniwala siya na hindi yun yung mga bagay. Sabi ng Diablo, kung ikaw ano ng Diyos, if you are the Son of God, no? Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Anong sagot ng Panginoon? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? Merong paninindigan ng Panginoon na kahit na ino-offeran siya ng... Alam natin na hindi maganda yung purpose doon ni Satanas kung bakit ino-offer yun sa kanya. Ino-offer niya yun sa Panginoon. Iba yung motive niya. At alam yun ng Panginoon. Kaya ang sinabi ng Panginoon, oops, hindi ko gagawin yan. No? Meron akong paninindigan. Meron akong paniniwala. Ano yung paniniwala natin ngayon? Ito ang offer ni Satanas ngayon. Ikaw na nanonood ngayon, marami ka ng pinagdadaanan, marami kang pagsubok ngayon, sumuko ka na. Magpakamatay ka na. Tumigil ka na. Yun yung offer niya ngayon. Ano yung paninindigan natin? Satanas hindi. Meron akong Diyos na nakakaalam ng lahat ng pinagdadaanan ko, at kung ano man yung pagsubok ngayon na pinagdadaanan ko, hindi yan ipapahintulot ng Diyos na pagdaanan ko na hindi ko kaya. At sa panahon ng pagsubok na yan, andyan ng Panginoong Yesus na tutulong sa akin at magbibigay sa akin ng kalakasan upang mapagtagumpayan ko yung pagsubok na yan. Amen. Amen. Ang pagsubok po kasi ay bahagi ng ating pamumuhay. Binibigyan tayo ng pagsubok ng Panginoon para sa ganoon ay lumago tayo ng lumago. Napansin niyo yan? Tuwing may pagsubok ka, pagka nalalagpasan mo yon, kasunod doon, meron na naman. Pero makikita mo na kung paano ka pinapatatag ng mga pagsubok. No? Sabi nga, sinubok ng panahon, pero pinatatag ng Panginoon. Hallelujah! Sinubok ng panahon, pero pinatatag ng Panginoon. Itong ginagawa po natin ngayon, no morning devotion, pag-aaral ng salita ng Panginoon. Akala natin mga ano lang to, mga routine sa pang-araw-araw. But there is something happen in us. Pinapatatag tayo ng Panginoon. Okay, magbasa pa tayo ng iba pa. Santiago chapter 1 verse 2 to 4. Mga kapatid, magpakatatag po kayo sa Panginoon sa mga dumaranas ngayon ng mga pagsubok. May mga stress dyan ngayon. Daanin niyo po yun sa kape. Alam niyo yung kape?
K-A-P-E. Kneel and pray every day. Sa panahon na kayo nasusubok, nahihirapan, nabibigatan, hindi nyo na alam kung ano ang gagawin, hindi nyo na kaya, sa sobrang bigat nito, kape. Kneel and pray every day. Ang Panginoon lang magbibigay sa atin ng tunay na kalakasan at kakayahan para mapagtagumpayan natin yung ating mga pinagdadaanan. Santiago chapter 1 verse 2 to 4 and then talon tayo sa 12. Santiago chapter 1. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Amen? Kung mayroong, ituloy ko nga sa 5 po, kung mayroon mang nagkukulang sa inyo ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagdadamot at panunumbat. Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda, dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. Ituloy ko sa 12 pa. Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Purihin ang Panginoon. May dahilan kung bakit may pagsubok na at tayo ay pinagdadaanan. Merong kasing nakahanda na gantimpala para sa bawat isa sa atin. At kapag dumaraan tayo ng iba't ibang pagsubok, pinapatatag tayo. No? Alam nyo, yung mga sundalo o yung mga men in uniform, or ewan ko kung mayroon pang mga ibang trainings dyan. Pero yung mga pumapasok sa mga serbisyo, ay nagkakaroon sila ng trainings. Amen? Pero pagpasok nila doon, nakahanda na yung isip nila. Halimbawa na lang yung mga PMA o PNPA. Bago sila doon pumasok doon sa academy, nakahanda na sila na kung 4 na taon silang mag-stay doon, ay merong... Wait lang. Kung 4 na taon silang mag-stay doon, ay merong nakahanda na pagsubok sa kanila. Susubukin sila on that 4 years. Tuturuan sila, susubukin sila, tuturuan sila, susubukin sila. Hanggang sa magiging matatag sila, magiging handa na sila para sa totoong laban na kanilang kakaharapin. Ganon din tayo. Inihanda rin tayo ng Panginoon para kapag dumating yung another pagsubok sa ating buhay, kakayanin natin yon. Inihanda tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon na kung saan pag nandun na tayo sa sitwasyon na yon, kakayanin na natin dahil yung mga pagsubok na inilalagay ng Panginoon, ipinapahintulot ng Diyos na maranasan mo, ay napagtatagumpayan mo. Amen? Hindi mo kaya sa sariling lakas mo. Meron tayong Diyos. Sabi ng Panginoon, o kung nagkukulang tayo, humingi tayo sa Diyos. Amen po ba? Kaya pa ba? Last verse na lang. At matatapos na po tayo. Doon tayo sa... Sige na nga, basahin natin yung Philippians 4:13. Nabanggit ko kanina. Napakaganda yan. Philippians chapter 4 verse 13. Yes. Ang sabi niyo dyan. Nakita niyo po. Philippians 4 verse 13. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. I can do all things through Christ who gives me strength. Psalm chapter 3 verse 5 to 6. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path straight. Purihin ang Panginoon. Lagi tayong magtiwala sa Panginoon.
Lagi mong isipin na kapag ikaw ay nanghihina at hindi mo na kaya, lumapit sa Diyos na nagbibigay ng kakayahan para mapagtagumpayan mo yung mga pagsubok na yan. Maging handa po tayo dahil habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, hindi maalis yung problema, hindi maalis yung pagsubok, andyan pa rin yan, that is a part of our life, na ang purpose na ipatatagin ka, palaguin ka, at ihanda ka para sa iba pang mga kalalagayan sa buhay. But always remember this, God is with you wherever you go. God will never leave you. God is concerned to you. God knows your situation right now. Kung wala ka napagsabihan pa ng iyong nararamdaman, hindi mo pa ito nakwekwento sa iba, alam na ng Diyos yung sitwasyon mo ngayon. Alam ng Diyos kung ano yung totoo mong nararamdaman. Bawat pagpatak ng luha mo nakikita ng Diyos. God is always there. God will make a way where there seems to be no way. Minsan hindi na natin alam anong solusyon nito, saan tayo dadaan, anong gagawin natin. God knows the way. God knows the solution. God is with you. He will never leave you alone. Amen? Hindi ka mag-isa. Lagi mong isipin yon. Hindi ka mag-isa. Kasama mo ang Panginoon at may mga tao na gagamitin ng Diyos to comfort you, to be with you. May mga resources ang Panginoon na pwede niyang gamitin para tulungan ka. Hindi ito limited. No? Maraming pwedeng gawin ng Panginoon. Alam kong may magagawa ang Diyos. Amen? Alam kong may magagawa ang Diyos. Amen? Kung ako ay susunod at maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Pagpapala, kalakasan, paggabay, kagalakan at tulong na nagmumula sa Panginoon ang ipagkaloob sa inyo mga kapatid ko mula ngayon at magpakailanman. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Good morning sa bawat isa. Have a blessed Monday. See you tomorrow po, 6:30 din. Amen. Nag-slow connection. Ayan.